Nakakaloka talaga mga palangga ang mga eksena kaganapan. And now, this is the juicy part. Okay? Okay, so share natin. Doon sa mga naghahanap ng Facebook page ko, Maharlika Network, ayan, pilit na ginagaya ni Lisa ang fake news niyan, ang fake account niyan. Nandyan po yung aking link sa baba. Okay, ito na yung pinaka-juicy part na nangyari sa Thailand, sa Vietnam. Okay, kahapon, di ba, lumayas na naman ng mga ginayupak. Okay, kagabi, bago tayo after natin matapos mag-vlog, may tumawag sa akin na puting ahas from Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit niya binoljak? Bakit si Lisa nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam? Bakit? Kasi mga palangga, noong send-off party, send-off ceremony, ayan, di ba, kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Nakita niyo yun? Nagtitrending ngayon yun Kinamayan ni Kuting. Ito, papakita natin uli. Ayan Ayan. Nakita nyo? So, di ba, hindi, ang ginawa, dahil si Lisa Smugs ay sobrang pikon na pikon dahil doon sa nangyari sa Davao Rally at hindi niya maitatago talaga ang kanyang pagiging insecure at ang kanyang pagiging pikon. May mga nagsasabi na hindi daw plastic si Lisa Smugs. Akala nyo lang na hindi siya plastic. Pero sobrang plastic sa lahat ng pinaka-plastic. So yung event na yan, yung send-off ceremony na yan, ay galit na galit ang buwaka ng Genemes na babaeng butod, okay? Kasi na-miss ko kanina hindi ko nabanggit ang babaeng butod mudlo, di ba? At putot, dun sa ginawa ni Bongbong, ni Kuting, sa pagkamay kay Inday Sara. So protocol yan Alam ka naman, kung hindi gagawin ni Kuting yun, iba na, baka yun hindi na sila natuloy sa hindi na sila natuloy sa Vietnam, baka hinila na siya ni Hinday, joke lang. So, pagsakay nila sa eroplano, nagwawala na si Lisa Smugs. Paano nagwawala? Gilit na galit siya, ayon sa ating puting asa, nakasakay dun sa eroplano na hindi niya pinapansin si Kuting. O, di ba? Naloka na naman si Lisa. Baka lahat ng nakasakay sa eroplano o lahat na nasa Vietnam ngayon, mga palangga, baka mamaya, pagdududahan na naman at tanggalin lahat. Okay? So, yun yung kwento. So, from that send-off, okay, hindi sila nagpansinan sa loob. Ayon sa ating puting as, galit na galit si Lisa, si Lisa, kung bakit kinamayan si Inday. Okay? So, inaawat siya ni Kuting na mag-behave. Pero talagang talagang ginayupak ang pag-uugali. So, eto na, pagdating nila sa Vietnam, okay, mga palangga, di ba, syempre, sasalubungin sila mga drama-drama. So, ganun pa rin, plastikan pa rin sila ni Kuting. Eto na, pagdating sa hotel nila, ayon sa ating bonggang-bonggang puting ahas, ay nanjombag na naman si Lisa Smugs, nag-hysterical mga palangga, nagwala at sinasabing, what? Bakit kinamayan mo si Sara Duterte? Ang sabi ni Kuting ay kailangan niyang gawin kasi protocol yon. Alam mo naman, kailangan nating sa politics, ganyan-ganyan. So galit na galit at nagwawala si Lisa Smugs. Imagine niyo kung gaano kapikon yung Jodang Genemes na yan. Bangketa talaga yung si Lisa, sabi ni Marigold. So yun, ngayon, habang sila ay nagmamasyal doon sa Vietnam at bilateral relation eklabush, pero ang totoo, ginojombag na naman si Kuting ni Lisa at inuutusan at pinapagalitan kung bakit nakipagkamay kay Inday Sara. A1 yan Ayan, Inday, alam mo na yan. Alam mo yan, Day. Ngayon, alam mo na, narinig mo na. So imagine mo, nagsiselos daw kay Inday Sara, sabi ni Alan de Guzman. So, baka insecure. Kasi syempre, pretty girly naman talaga si Inday at si Smugs. Signan mo naman, parang kinosmot yung mukha niya ba? Parang corduroy, corduroy. O parang ampalaya, di ba? Di ba? Kung ano yung pait ng ampalaya, parang ganun din ang texture ng kanyang pagmumukha. Okay?
Mm. Parang bata, di ba? Parang bata, sabi ni Rosalie Santos, parang bata at walang kagalang-galang. So, okay, punggok, sabi ni ako si Jesser. Buti nga kamay, hindi beso. Ayan, sarap ka rin ng garapatas. So mga pakaibigan, dito niyo makikita na talagang dapat na kayong mag-speak up day. At dun sa mga nakarinig, okay, dun sa Vietnam, dahil hindi na, alam mo si Lisa, kapag ang utak mo ay niluluto na ng puro inggit, puro pagnanakaw, puro alak, puro pulburon. Sabi nga ni Spokes Roque, panood ko yung vlog niya nung kanina ba yon, tungkol doon sa pulboronic naman ni Kuting, hindi ka talaga makakapag-function ng tama. Diba? Kung ako nga lang, pag puyat ako bangag ako, minsan, diba? Minsan, naalala ko dati, puyat, hindi ako nakapagpahinga. Ang pinag-uusapan ko si Andres Bautista ng Comelec noon. Ang pinagsasabi ko, ang apelyido na binabagyo, Andres Bonifacio. Kung hindi pa kayo nag-message, ma'am, hindi po si Andres Bautista, si Andres Bonifacio. Ay, hindi po si Bonifacio, si Bautista po. So kung hindi ka nakakapagpahinga, puyat ka, di ba? Talagang hindi, minsan bangag-bangag ka din. Ang importante lang, yung pagiging bangag mo ay dahil sa pagiging hardworking mo, pagtatrabaho mo, hindi dahil sa polboron. Kasi, kung hindi pikon si Lisa Smugs at hindi rin polboronic ang utak at nicotine ang utak niya at puro jalak ang nasa laman ng coconut shell niya, 'di ba? Hindi siya mag-acting na ganoon. 'Di ba? Hindi ka kahit gaano pa kainis mo doon sa taong 'yon, 'di ba? Maging aayos ka kasi napapanood ka hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. So kung ang mga international observer ang titingin doon sa ginawa niya, yun ay isang pagiging bangketa, di ba? May nag-comment dyan kanina, pagiging kalye ang pag-uugali. Mabuti pa nga yung mga taong nasa kalye, di ba? Matitino pa. Tulad sabi ko na nga sana napatid, sabi ni Tab Lee. Sabi niya, sana napatid sa step ng pag-snab kay BP. So, ibig sabihin mga palangga, we have an incompetent administration. And sa pinagsama-sama nating mga sinasabi ng mga former leaders like Pangulong Duterte, like Attorney Vic, Glenn Chong, Spokes Roque, Kong Ungab at yung mga nagsalita doon at iba pang mga andyan yung mga magagaling din na mga yung mga speakers na hindi na natin maalala kung ano yung mga pangalan nila na ang ating gobyerno, ang administrasyon ni Kuting ay talagang pabagsak na sa kumunoy. Sabi ka nag-message sa akin, Miss Marlica, masyado mo naman yatang dinadalian ang sabi ganon, masyado mo na namang, shoutout dito kay Madam, kay Madam M din to siya Sabi niya, masyado mo namang minamadali daw, sabi ganon, na matanggal si BBM. No! Hindi ko siya minamadali. Alam mo, kahit anong gawin natin, ma'am, kahit anong gawin natin palangga na magngaw-ngaw dito nang walang katuturan, walang basihan, gusto mo lang, galit ka lang sa tao, hindi magiging effective. Kung ang taong sinasabihan mo na ganito, like si Kuting, kung si Kuting ay sa kabila ng pagdadadakdak ko, ay nakikita ninyo na booming ang ating ekonomiya, diba? Ang mga OFW nagsiuwian dahil mas maraming opportunities sa Pilipinas. Hindi nagkakaroon ng mga brownout dyan sa airport. Hindi hinaharang ang mga taong gustong mag-abroad, gustong mamasyal. Gumaganda ang agrikultura. Na-reach natin ang 20 pesos na bigas. Diba? Yung mga balikbayan boxes natin na pinapadala, nakakarating ng tama. Diba? Hindi binubuksan ng mga buwaka ng ina sa customs. Kahit anong salita ni Maharlika dito o kung sino pa mang persona, hindi siya magiging effective kung taliwas sa nangyayari sa ating bayan, sa ating ekonomiya. Kung ang ating ekonomiya at ang mga tao ay nagkakaroon ng trabaho. Ito na lang yung sa People's Initiative. Kitang-kita ninyo, huling-huli, mismo the presidential sister, mismo the former president, nagsalita na, Attorney Vic,
lahat nagsalita na ito ay hindi tama na ginagawa. So kahit anong ngaw-ngaw ko dito, di ba, ay hindi kayo maniniwala kasi iba yung nagaganap sa Pilipinas. Kaso, kung ano yung sinasabi ko dito, nagiging balita at nagiging totoo na nararanasan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Katulad niyan, yung kick-off rally nila dyan sa Carino Grandstand. Ayan, sinabi ko sa yan, ako ang isa sa pinaka-unang nag-expose niyan sa inyo na pinadalhan ng memo itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba kung kasinungalingan ko yun? Maniniwala ba kayo sa akin? Of course not. Di ba? Mumurahin niyo ba ako? Kaso with ebidensya nitong kanilang internal memo from different government agencies, totoo yung sinasabi natin dito. O anong nakita niyo doon sa Quirino Grandstand? 'Di ba? Nag-perform, nagsayaw-sayaw ang mga, of course, mga bayad sila. Nakita niyo ginamit ang mga tao dahil sa ayuda, tapos nagsalita lang ng less than 5 minutes si Kuting. Tungkol saan? Para bangunin daw, para magkaroon daw ng bagong Pilipinas, para daw iparamdam sa taong bayan ang bagong Pilipinas, hindi lang daw dapat sa gobyerno. Walang bagong Pilipinas, sabi nga ni Attorney Vic, meron bagong logo. O, di ba? Nalala nyo? Yung nakapanood. Walang bagong Pilipinas na umunlad sa panahon ni Kuting, kundi yung mga logo ang mga bago. Pinagpapalitan kasi sa bawat palit ng logo, kumikita dyan. Okay? Kumikita sila Lisa, kumikita sila Altenco, kumikita sila Paul Soriano, kumikita ang tourism. Yung mga issue na yun. 'Di ba? Yung nagpapalit ng logo, yung tourism what do you call it? Yung kanilang pagbili ng stock footage na in-expose din ni Sasyan. So, walang bagong Pilipinas, kaya logo lang. 'Di ba? Ang bago sa kanila, yung bagong-bagong pagnanakaw, pangungulimbat dito sa pera ninyo. Ayan, babalik na naman tayo sa PCSO.